Yan. Naboard daw siya. Sana lagi na lang naboboard yung mga anak natin. Tapos pag naboard ganito, no? This is only premium for today. Premium for today. Yan lang yung binili ni Daddy. Yan lang yung box. One box there and then ito. One box. Ah, ito pa isa. Tapos dinisplay na rin niya yung mga chicheria, guys. Ako napakatinga. Himala. Hello. Ano ba? What is your problem? Wala. Ayan pa yung binili natin, Daddy. At ilalagay na natin sa box. Read the other middle case. Ayan, guys. May napapansin ba kayo? Makalat, madumi. Tatata. So, bago nga pala, eto, ang gulo naman, ano ba naman to? So, kasi si Daddy Park ay humango ng mga almighty 1 kilogram per detergent powder. So, bumili tayo ng 3 sako ng pink, 1 sako ng green, and 1 sako ng blue. Then, bumili siya ng ganito na tigta 10 kilos na 3. So, kasi, yan ay, sabi niya, if iyan ay gustong bilhin, okay. Kung hindi, panggamit namin kasi almighty detergent product po ang aming ginagamit, no, kapag ka naglalaba. Although kung napapansin nyo dati sa vlog ko, nagpapalaundry talaga kami. Pero syempre, may mga bagay-bagay na hindi naman lahat pinapalaundry namin, and also for all-purpose cleaning reason din. So, kaya ayan. Bumili siya ng 3, dinala na ni Kaori yung isa. So, ganyan siya, guys. So, iniipon ko yung mga ganyan namin kasi yan ay binibenta ni Care as well as ang ating mga boxes. Ang gulo, maglilinis tayo, huwag kayong judgmental dyan. So, bumili din kami ng 15, all in all 15 boxes ng Almighty dishwashing liquid na 1 liter. So, meron tayong 5 box ng lemon, yellow ang kulay, and then yung calamansi, yung the green one, na 10 boxes. Okay? So, dito na tayo sa magulong area na to at maglilinis na naman tayo. So, tomorrow meron tayong deliver ng mga cola products, mga alak, ganyan, mga San Miguel products. So, nawala yung ref dito, di ba? So, kasi yan ay binenta na natin. Yes, binenta na natin. So, masakit ba sa Mami Park na nagbenta tayo ng appliances? Kasi, alam mo yun, kung hindi naman din naman natin masyadong ginagamit, pero pwede ko naman sanang dalhin yun sa amin sa bahay, although parang hindi rin kasi wala masyadong space doon. So, pag-usapan natin. And the good news is, pwede na tayong makapag-comment sa ating, pwede na tayong makapagbasa ng mga comments sa ating YouTube channel. So, ayun nga, sa susunod ko ipapakita yung before and after niya. So, after ng shoot ng vlog natin, tayo ay shout out, no? And then, so, yun, at habang shout out tayo, ay maingay lang guys kasi naman, alam niyo naman. So, pwede na ako magbasa ng comment. Nung nakaraan kasi ay talagang nagloko. Alam kong nagloko kasi yan sa cellphone ko na yan at eto ay parehas hindi mabasa ang comment ng Mami Part. So, kaya buti na lang ngayon ay nag-e-exist na siya. So, follow nyo naman ang Mami Park sa FB account, ha? So, meron tayong mga parcel ulit na dumating kasi sabi ko sa inyo, namimili-mili ako paunti-unti. So, kaya sinasama natin yan kasi you might well interested to order. So, lalagay natin ang link sa ating description ng video, no? Okay. So, again, maingay lang kasi mainit dahil sa nakasara na tayo. Siyempre, hindi na tayo masyadong well-bent. So, I read. Shout out to Mami Park. Dumating pa nga ako doon sa punto na nag-comment ako dahil nga parang sira nga yung comment section ng YouTube. Then, yung comment ko lang yung nag-a-appear. Yung mga comments nyo, hindi. Now, finally, appear there. Okay? So, finally, dumating na ang ating, eto. Napakatagal. Meron akong order talaga nito. Then, usang kinancel ni seller, ni Shopee. So, eto, ang ating binili ay long plastic envelope kasi may mga naghahanap. And then, 25 pieces ang laman. Yung wholesale ang binibili ko. So, I'm going to give you a link for that. Bentahan natin yan ay 20 pesos. Okay, so nagtaas talaga ang mga ibang school supplies. I just really had a good deal lang sa mga notebook. Yun ang So, talagang akala ko noon, ang pag-asa ko lang talaga ay yung aking mga yung aking mga binibilhan dito. But, yun, nakwento ko nga kay Tita Tess, nung nag-pick up ako ng mga ballpen. Sabi ko, kasi parang bakit
yun lang ang order ko, di ba? Kasi taon-taon naman umorder ako sa kanya ng mga notebooks. Eh, sabi ko nakakuha kasi ako ng magandang deal plus may discount pa kasi free shipping na, and at the same time ay meron akong platform voucher. So I also may pa-free siya na ganun. Oh, salamat seller. So bumili tayo ulit ng ganito kasi Diyos ko Lord, parang kinakain yung ganyan natin taon-taon na. Napakarami ko nabebentang ganyan. So pangsundot lang kahit paano. So suggestion kasi yan, suggestion na maganda yung deal kapag magpe-place order ka na. So pinindot ko para masama siya sa ma-place order ko. So yan, maganda yung deal natin yan. Ang bentahan ko po ito ay 14 pesos ang isa, isang piraso. Ayan. So kapag ka nakadili ka ng ganito na nasa around 14 something, 15 something or 16 something na pinakamahal na ang 16 pesos, makadil ka na twin pack na siya. Maganda na 'yon kasi kalahati ang tubo, halos kalahati, no? So maganda na 'yon. Mabilis kasi fast moving naman siya sa akin. So kaya I didn't worry. No. Pero syempre hangga't may kaya tayong maidil ng mas mura, di ba? So ito ay galing sa Coco. This is our all Coco products, Coco Foods. Kasi syempre unti-unti tayo ulit ng mga candy-candihan dyan dahil hindi naman po pwede natin pabayaan ang ating mga candihan dahil kahit pa paano maganda rin ang nayakit na ano yan. So syempre mga bata kapag walang pasok o kaya pagka nakauwi na, talaga namang sa Mami Park sila nag-e-expect na may mabibili silang samuk-sari na candy, no? Ayan. And shout out to Marites Giliera. Tama po kayo, ma'am. Yung mga ganyang kaibigan, yun talaga ang mga totoong kaibigan. Mahirap po humanap ng totoong kaibigan, ma'am. Kahit nga mga kamag-anak, mga kadugo, mga plastic. Maswerte po kayo, ma'am, sa kaibigan. Which is true. So, ang alam nyo, si Beshi sa totoo lang, kusa siyang dumating sa akin. Makwento ko nga sa inyo yung friendship namin ni Beshi. Si Beshi, transfer ako sa Immaculate, sa CMI, sa College of Mary Immaculate dito sa Tandem. I was transferee. I came from PUP branch, Santa Maria, Bulacan. I didn't able to pass my entrance exam, admission exam in Santa Mesa. However, maraming reason. Unang-una, I'm already 4 years graduate, no? Late na ako. Ang kasabayan ko mga mag-exam, mga valedictorian, mga updated ba sila, no? Then ako wala akong formal review when I took the exam. And then, ang pinaka-worst pa doon is there is time pressure. 300 items or 300 questions that you have to answer just within 1.5 hours. And then you are just so tired, lack of sleep, as you need to wake up very early kasi luluwas ka pa ng Manila, something like that. And then, nashock ako. Kasi, tulad nga sabi sa inyo, hindi naman ako matalinong tao, hindi naman ako matalinong estudyante. No? So, talagang miss average ay hindi talaga ako abot. So, but I tried my best. Talagang hindi ako nakapasa. Dahil sa math pa lang, ay uubos na ng oras. Then, nag-exam ako dito sa, merong PUP branch dito sa Santa Maria that they are able to fund the government and the PUP got the chance to expand the school kasi nung school ng PUP dati na branch sa Santa Maria, PUP is Polytechnic University of the Philippines, guys, ha? So, nasa covered court lang siya naka-place. And then, there is only two courses na in-offer, entrepreneurial and accountancy, which is, both of them is talagang hindi ko naman gusto because I want to be a teacher. Gusto ko talagang kunin education. Oh, taray. Education talaga for secondary. However, I took a lot of exams, admission exams to many universities, Manila, both Manila and here in Bulacan. Hindi talaga ako nakapasa. And I think talaga na iba yung level ng utak ko talaga, ganon. So, then, I got this exam, I able to get the exam here in the PUP branch, wherein the priority students are only living within Santa Maria, residente talaga ng Santa Maria. If, syempre, yung mga parents like, they are legible and voter hit sa lugar na yon. So, yun ang priority ng Santa Maria. That is why I able to get the chance. Kasi, taga Santa Maria ako. Tubong Santa Maria ako. And then, that's it. I got the exam. And then, my gosh, almost 4 hours ang aming time allowance for the 300 items of exam. Eh, guys, ano yun? Same exam from the main. Pero talagang sa totoo, wala akong natandaan kahit isa na tanong doon na sobrang frustrate ko kasi doon sa branch, sa main ay na-frustrate ako doon. Then, talagang wala akong natandaan. Talagang, B.O.B. ako talaga, guys. Kaya nga, pag sinasabihan niyo kung matalino, natatawa na lang ako. And I'm so happy kasi at least kahit pa paano mukhang matalino lang ako, di ba? Kahit pa paano, at least may mukhang matalino man lang, di ba? Ganon talaga. Then, I took the exam here nga sa branch at PUP Santa Maria. And, I'm not waiting list, ha? I passed the exam. So, heto na, enrollment na ang inahan nyo. When I got enrolled, I have to undergo pa dean's
i-interviewin pa lahat ng estudyante kasi they have to make sure na tama ang sagot mo na kung ikaw ba talagang residente dahil mahigpit sila when it comes to residency. Kailangan talagang residente ka nung Santa Maria kasi that is the main requirements, no? So we have this sunflower and blastro yan. Then interview ako. So they got an information kasi ano pala yon, centralized pala ang ng PUP. Nalalaman nila na if you already took an exam sa main or sa any branches. Eto na nga guys, nalaman nila, nakita nila, na-detect nila according to the data na I have a history na nag-took ako ng exam. And it's just almost recently lang. Ganyan. So, that is my first offense. Kasi may offense, hanggang third offense, para magkaroon sila ng reason na you will be kicked out from the school, from the university, or you will be not accepted when you enroll, even you pass the exam. So, the major offense pa yung akin. So, I said, this is it. Because, yun na yung pinaka-chance ko. Wala na akong ibang chance talaga. Kahit pa nga ayoko nung entrepreneurial na course, but because they are going to have additional courses for the coming year, so I could shift na lang. Ang importante lang sa akin is makapasok sa university, maka-enroll. That din interviewed me, and then I said nga na sabi nila, na detect nila na nag-exam ako, and if I have idea, that is a major offense, ganyan. And then I said, Taglish yung inahan nyo, nagpamagaling talaga ako. Yung bang tipong medyo nagpakaano ko, hindi ako nagpakabobo-bobohan, gano'n. So, pinagana ko talaga yung lahat ng effort, lahat ng nalalaman ko. Sabi ko, I said to them, I admit that I did took the exam just recently. Actually, ano yata yun last year pa, parang gano'n. Kasi maaga ang examination sa mga universities, especially sa mga lalaking universities, di ba? And I admit that. I cannot deny it if you see it in the data. But here is the thing. If you see my age, I'm already 20 years old. I'm very ahead of age among my co-examiners, among the students. I have no preparation when it comes to review. I don't have any idea how it goes the exam. I don't have any idea what the exam all about. All I know, I have to take the exam, and if I pass it, I can enroll, because that is my dream, to enroll in a known university in the Philippines. However, unfortunately, talagang naging list ako tagli, unfortunately, I didn't pass the exam. But it doesn't end my world there to pursue my dreams. And honestly speaking, I don't like to take the entrepreneurial courses, business courses, or anything that related to business courses, because I want to be a teacher. However, because of the branch, because here in the branch, I heard na there are follow-up and additional courses na i-offer eventually, as bago pa lang yung university, bago pa lang ang school, that inaano pa nga, kino-construction pa nga po. So, I am hoping that I could shift eventually. And I've just been honest. And I am resident of Santa Maria. I born literally in Wet Market. And I'm proud to be a Santa Marian. However, if this for you is big offense, I'm so sorry. I didn't know the rules. I don't know about it. I am super late when it comes to technology, when it comes to information, as I have no much access about it. And just only a one concerned friend that know when the examination is scheduled in Manila, as she is also graduate there. So that's it. Then I don't even remember one question from the main, kasi they thinking that I am probably familiarized already with the questions, kasi so that kaya na nakapasa ako. So talagang that is very suspicious in their part. No, suspicious talaga para sa kanila yon. And so I said, I can't blame them, no? But I really said the honest, and I really look in the eyes of the dean, and I said, this is my dream. After 4 years that I hope and prayed to be enrolled, to continue my studies, because I don't want to stay, yung parang mapag-iwanan, I don't want to be left behind, because I know na if I will study hard, I can pursue this. And then that's it. The dean is, she also graduated education. Then, because na I've said that my main goal talaga, dream
course talaga is to be a teacher in secondary. And I said, if you also notice, versus 1.5 hour of exam in main, compare it here, that almost 4 hours, meron pang break time, that you can literally can review 10 times your exam na para makapasa or para ma-sure mo yung mga sagot mo. Because I said, grabe, I have so much time to think and to answer, and especially when it comes to the math subject, because it's so hard to compute. I'm so really not updated, and 4 years I almost forgot what I've learned in high school. I said to them. And then after the deliberation, they called me again, and sinabi nila sa akin, after our deliberation, because this is a very first time incident or very first time situation na nangyari sa kanila when it comes to enrollment, they will give me a chance able to enroll. And so I'm so happy, and I said, hindi ko po kayo bibiguin. Okay, naka-enroll na ang inahan, no? Naka-enroll na ang inahan. Ngayon, because of the, bago pa lang yung universities na yun, because of that, I just cannot elaborate talaga kung paano, pero nahaluan talaga siya ng politics and everything and whatsoever. I'm not that so sure if they found out also that I am from Martinez clan. Then also, pinag-aagawan ang pamumuno, no? Pagdating sa PUP branch. And so, ang inahan nyo, nag-aaral naman ako ng mabuti. So sad lang that I got professors that sa dami ng estudyante kasi, para kaming high school and elementary. Alam mo yung nasa 65, 60 ang isa sa ang laman ng isang room, ganun. Imagine, I failed my taxation subject. I failed my biology subject. Biology, that is not a major course, a subject. It's a minor only. And I'm so active talaga dun sa subject na that always raise my hand. And those teacher of that two subject cannot be found right after the school, the teaching days ends. So, itong mga classmates ko na hindi naman masyado nag-attend doon, alam mo yung may chance ako na sumali sa banda na maging vokalista, then ang sabi ko, hindi ko pwede, baka mapabayaan ko ang pag-aaral ko because we need to maintain 2.5 policy. Yung kapag naka 3, at least 3. Kapag naka 5 ka kasi, hindi ka na pwedeng mag-enroll for the second sem. So you have to maintain your grades. That is why I give up my dream to be part of the band, no, in our school. Kasi gusto ko makafocus sa pag-aaral. Then sobra akong nagulat. Then I found out to my classmates na kinausap namin kasi agad si sir, hinanting namin. Then, ang sabi, binigyan lang sila ng libro at nakabili daw sila sa recto. And then I said, if I only knew that kind of bribery, kahit 10 libro bibiling ko para lang ipasa ako dahil hindi ko deserve na hindi ako mapasa dahil nanghula na lang tong mga nanghula na lang tong mga professor na to. Galit na galit talaga ako, guys. Then, when it comes to this biology subject, sobra akong na-frustrate na kung alin pa yung ako yung mas madalas tumaas ang kamay at laging nagsisikap mag-aral na kahit hindi mataas ang aking mga exams pero pasado, and kung alin pa yung mga hindi masyadong uma-attend ng at laging mga mabababa ang grades sa mga exams, sa prelim, sa midterm. Well, we don't have a prelim, midterm and finals kami. Unlike kasi sa private, you have prelim, you have midterm, and you have pre-finals and finals. 4 ang exam sa private where I graduated. So, yun, hindi ko na nahabol. And because of the policy of wala dapat bagsak, hindi ka po pwedeng mag-back subject. Matatanggal ka na dun sa, wala kang slot, matatanggal ka talaga. So, we even go to kapartido na running for mayor, na kapartido ng kung sino ang nakaupong din sa eskwelahan. Kasi wala talagang pag-asa. We didn't able to talk to him na maiayos na sana ako ay magkaroon pa ng chance. Me and my tatay in heaven, we went together. So talagang sobrang frustrate ko. Syempre magse-second sem. I have to enroll for second sem, no? Kasi doon ko lang din nalaman that kahit may bagsak ka, you can get the back subject, no? Kung pwede mong i-retake yung subject na yon as long as kaya ng schedules mo at full load ka nga lang, ganyan. Noon lang ako nakakaunawa ng mga style sa college kasi hindi naman ako hindi nga ako hindi nga ako updated. So ang tanging pag-asa ay sa private.
no? So that is why I got the chance to enroll in this college school, which is the CMI. So yun, nagbabayad tayo ng tuition kasi doon sa walang tuition fee doon sa PUP. Then kapag freshman ka, libre ka ng isang uniform at saka isang set ng PUP, ng PE uniform. Pero dito sa private, lahat babayaran mo. However, this College of Mary Immaculate is very good kasi lateray sila. Talagang, basta nag-enroll ka, ganun ang kanilang, fix ang kanilang, I don't know lang ngayon kung ganun pa rin, fix ang kanilang tuition fee. That is nasa 7,000 lang, around 7,500 in one sem. Kahit ilang subject ang makuha mo, hanggat kaya mo. Syempre, di ba, naghahabol kami ng naghahabol ako ng subject dahil nga, para makasabay ako doon sa 2010 graduation march. So, para makasabay ako. That is why I'm so full load talaga those times, no? So, to God be the glory that I'm able to continue my studies. And then, meron akong naging classmate kasi ang napili kong course, kasi ang katumbas ng entrepreneurial course ko sa PUP ay business administration naman, major in management sa Immaculate. So, kaya, ayun, nakaraos ako, pero syempre, yun, nakaraos ako. And then, I met this girl, no, na look richy, and look is mid na ganyan. Then, si Beshi pala, meron kasi yung aming school, merong Immaculate Conception, kapatid ang may-ari ng aming college. Merong from nursery to high school na school, magkatabi lang sila. Kantin lang ang pagitan nila. They have their own gates. Sa main entrance, isa. Pero pagdating sa school, may kanya-kanya kaming So, graduate siya doon ng high school. Pero kasi ang course na kinuha niya, nag-Fatima siya, which is nag-nursing siya. So, pero hindi din niya kinaya. Hindi niya kinaya yung course, but hindi niya kinaya kasi yung sa pagdodorm. So, balik ulit siya ng ICCDC, ng Immaculate, ng Pandi. Doon siya nag-enroll for the second sem din, no? Umalis siya ng Fatima. And so, siya din naghahabol ng mga subjects. So, I got able to be her classmates, or naging classmates kami in some subjects like the accounting 101, accounting 102, ganyan. And then also biology subjects, nagkaroon din kami ng chance to be together. So, then classmate pa kami when it comes to regular, classmate kami sa course na business administration. Siya din talaga, hindi naman din niya pinangarap na course yung business management. However, yun lang kasi yung parang medyo pinaka mag-fit sa kanya na pwede niyang i-enroll. So, sa kanya kasi, the reason is lang makamove at makapag-continue ng pag-aaral. Wherein me, I still want to pursue the pero hindi nila ako pinayagan when it comes to education subject kasi nga, galing ako ng PUP, entrepreneurial, and then they want me first to take the course na entrepreneurial, and then maybe I can shift if pagdating ng second year, if I want to pursue pa rin. Kaya lang kasi, kaya din pala, mali, kaya pala pumayag na lang pala ako na management at panindigan ko na lang yung business course kasi meron ng education sa Immaculate. However, for elementary, hindi for secondary. Yun pala yun. So, kaya yun. So, tumalo ng taon, second year, that was year 2007. So, kasi syempre, ahead of age ako dun sa aking mga classmates. So, talagang I'm not that so always joining them in pag nagkukumpukan sila. Kasi, transfer ako and then hindi nangangapa ako. And then, parang feeling ko, I'm too mature to them to join. Yung parang, kung may school activities na kailangan talaga na I have to be there, okay. Pero yung ibig sabihin, hindi yung katulad nila na pag break time, magkakagrupo sila, ganyan. Ako, isolated ako. I'm always out. Nandun ako sa labas sa may kainan, doon ako naktambay, ganyan, pagka may mga vacant time. Then, because nga itong si Maylene ay lagi kong kasama dahil na classmate kami. So, we get along together. And then, pero hindi pa ganun close na close. And then, suddenly, mag-18 years old si Maylene. Nung mag-18 years old siya noon, sinama niya ako kasi i-invite niya lahat ng classmate niya. Pero hindi siya magbubongga na yung mga cotillion, may mga ganon. Maghahanda lang sa bahay kasi papakainin kami mga classmates. So, she invited me personally. And I'm so touched kasi hindi ko na ina-expect yun. Na-invite pa niya ako ng ate, birthday ko kasi, baka gusto mong sumama, kakain sa bahay. So, meaning, pupunta kami talaga sa kanila at mag-walk kami sa kanila, ganon. So, that's when it started that I like her. Kasi talagang siya, pag titingnan mo, mukha siyang snob, mukha siyang sungit, pero maganda. Honestly, isa siya sa pinakamaganda sa amin, no? Siyempre ako yung pangalawang maganda. Yun. So, kasi siya medyo fresh and young. Eh, ako kasi medyo may ganon. So, that's all started na, kaya nun, mula nun, lagi kong nag-start ang friendship natin every birthday niya.
Yun ang nag-start na hanggang sa hindi pa kami nakaka-graduate na Jontis ang inahan nyo kasi hindi pa kami sobrang best friend na yun that time but we are close friend, I must say. And then, yun nga, nabuntis ako. Siyempre kasi may mga ganap din ako sa sarili kong buhay na hindi naman siya kasama, ganyan. Kasi nga, she's younger and di ba? She's younger than me 4 years. Then, nagulat siya, ganyan ate, ganyan. Ang hilig kasi noon, talaga na sweet siya sa akin. And yun nga, until such time that we able to be together talaga always. Like, pag namimili ako ng paghahanda ng mga gamit ko sa kay Kauri nung pinagbubuntis ko kasi nabuntis ako kay Kauri 2009. So, I'm already enrolled and paid my first sem tuition fee. Yan. So, nung lumalakad ng mga buwan, pumupunta kami lagi ng North EDSA kasi, or kung saan man na pagka nakaipon ako ng pera, pag may pera ako din, I said, samahan mo ako kasi bibili ako ng mga gamit ni Kau. Wala pa akong pangalan sa anak ko. Bibili ako ng gamit ng bata, ganyan. So, talagang nakabuntot siya sa akin. Magkasama talaga kami palagi. We always together. Then, yon, that's all started, our friendship. And until such time, even sa pagtatrabaho, sa pag-apply ng trabaho, guys, kasi wala akong access sa internet, wala akong access sa, I don't even know how to make a resume. Although meron akong save resume, in-improve ko na lang, no? May kopya siya noon. Dahil pag nag-apply siya, ako din naka-apply. And then, ibibigay lang niya yung contact number ko. Kaya, she always reminding me na, please stay on the line, yung make sure na meron akong signal, make sure na open up palagi, make sure na wag kayo sasayan ng cellphone, something like that. And those times, nung graduate na kami nun, I am already living with my ex-husband, no? And I already had my little girl, si Kauri ng time na yun. Talagang, pati pag-apply si Beshi, lahat yun. Ako, talagang tatawagan na lang niya ako, text na lang niya ako, sasabihin niya, ito na yung schedule natin, pag na-interview ka, ganyan, ito na yung schedule natin, pupunta tayo parehas, ganyan. Until such time na hindi kami nakapasa. Ito ang namin ni Beshi. Siya nakakapasa ng exam, ako hindi nakakapasa ng exam, pero nakakapasa ako ng interview. Meron pa ang funny line siya na sabi niya, sana ako na lang mag-exam para sa'yo, tapos ikaw ang ma-interview para sa akin. Kasi yun ang namin. Magaling siya mag-exam. Pagdating sa medyo shy type pa siya, medyo aloof pa siya, or I don't know what's the term with that. Ano pa siya pagdating doon sa interview. Pero ako, maano kong sa interview naman. Maganda na, magaling naman ako kahit pa paano sa interview. However, you cannot hindi kasi basta, may mapapasa kang mga unang interview, but the final is, mag-exam ka, and then may final interview. And so, nakakapasa ako sa exams. Nakakapasa ako sa interviews, but the final, when it comes to exam, doon ako nada-down. Ang hina ko sa, what you call that, sa written exam. And so, that's it. Until such time na, yung una niya naging trabaho is sa Firefly, sa Binondo, na wherein we both interview. So, doon ko natutunan, yung unang interview namin, doon ko natutunan na hindi pala yung pag-cry para paawa ka, para matanggap ka. Kasi, ang mga kumpanya ay may iba't iba silang pinaniniwalaan para ang kumpanya ay maging matagumpay kasama ang mga empleyado. Sa Firefly kasi, importante sa kanila ang relationship with co-workers. Kaya ang interview sa kanya nga sa kanya ang interview iba. Sa akin iba din. Pero sa kanya alam mo kung anong interview, guys. Ang interview sa kanya, tanong sa kanya, what if hindi ka namin tanggapin? At kasi nalalaman ng magkaibigan kami. At yung kaibigan mo ang aming i-hire. Ako daw. Kasi nauna ako ma-interview. And then she said, that's okay. She deserve it. Actually, she really needs it because meron siyang anak and she really needs a job. So, pero siya yung natanggap. And talagang sobrang, hindi ako ganong nalungkot. Hindi na ako talaga nakitaan ng lungkot. Pero siya alalang-alala siya sa akin. Anong siya sa akin? Aawa siya, ganyan. Okay lang yun. Ganun talaga. Wala nang tayo magagawa doon. Diba? Yun ang gusto ni company. Wala tayong magagawa. And maybe that is not meant for me. Siguro sa ngayon, magpo-focus muna ako sa anak ko. At eventually, magiging okay din ako. Don't worry. So, actually, yung pamasahe ko na ginamit doon, ganyan, yung mga iba kong siya ang gumastos. Kaya sabi niya, best, huwag na tayo mag-celebrate. Huwag mo na lang bayaran yung mga nagastos ko sa'yo na mga pinamasahe, ganyan. Nakakahiya naman. Parang yan naman ang ayoko. Siyempre, magbabayad. Hindi, best. I think, ito yung tamang gawin. So, hindi na rin ako nagpaka-pride. Kasi ba't ako magpapaka-pride? Ang pride ay hindi basta gumagana sa kaibigan natin. At syempre, best, sige, salamat. Alam mo naman din, hindi ko rin alam talaga kung kailan pa ako makakabayad. At walang-wala din ako. Igatas na ng anak ko. Hindi ko nga malaman kung saan pa ako kukuha. Ang dami namin na-applyan. BDO, all
along sa Makati Buendia, marami. And I'm so happy na dumating kami dun sa, finally, we end up in the destination na yung tipong siya, finally, her first job is Firefly. And ako naman, nagkaroon ako sa sariling mundo. At ang problema na walang nag-lost communication kami, wala na akong contact kasi ang cellphone ng inahan nyo ay nawala. So, we able to be together again. Nagkita kami sa jeep, pauwi na siya kasi nagstay siya sa Manila, nag-dorm siya. Then nagkita kami sa jeep, and then nagkakuha na kami ng number, and then that's it, that start that we reunited again. No, 1 year mahigit din yata yun na halos na lost communication kami, and then we reunited again, and then until such time na dumating sa punto nagkaroon ng mga problema sa buhay, and then na-separate ako sa husband ko, and then I got the chance to live in Manila to work, and we meet there. Nalipat na rin siya ng trabaho those times, no? Naiba na rin siya ng trabaho, nag-start na rin siya sa BPO industry, that's all. And then nagkikita kami sa Manila. We able to have a bonding na nag-wensya kami, ganyan. And we go to shopping sa Divisoria, not Divisoria, sa Baclaran, yung mga night market, ganyan. Ang dami namin, So until such time talaga na, dumating talaga kami sa punta. Talaga really a best friend, no? Half of my life is, siya ang kaibigan ko talaga na naging malapit. So talagang, even her family, ganyan, na syempre kahit ahead ako ng sa kanya, alam nila na pag akong kasama nila, hindi ko i-influensyahan ako ano-ano, no? Yung, pag may nangyayari sa mga kasablihan sa buhay ko, nalalaman ng parents niya, na pero yung tiwala na, dahil alam nila na hindi ko tuturuan si Beshi ng mga hindi kaya-ayang bagay, no? Na, so, until now, I'm so happy. And soon, finally, for the longest time na hinintay, soon siya ay ikakasal na. And I'm so happy. Kasi ang inaanak niya sa akin ay magdi-16 anyos na. Ay, 16 anyos na nga si Kawai. So, that's all ang haba, no? So, syempre gusto ko lang i-share sa inyo na maganda ang aming naging pagkakaibigan, no? Talagang nakakakilig, no? So, ayan. So, meron tayong sour head, meron tayong super sour chewy candy. Again, this is all from Coco. And I'm going to put down 1 candy from Coco or 2. And then, handun na lahat, mamili na kayo pagpunta nyo sa shop. Okay? And then, sa kanila din to, sour gummy. So, I have 2 sour head. And then, this one, the sour tang. And the Mickey. Mabilis sa akin. Mickey na candy. Okay, that's all. That's all our... Ay, ito pa pala. No? Yan. Yung mga party lollipops, ganyan. Mga fruity lollipops, ganyan. Okay. Then, shout out to... So, yan, nakwento ko lang naman sa inyo. Okay. Diba? Namiss niyo bang mahabang kwento? Dapat nyo. So, ito talaga So, mahaba pa to. Kasi, papakita ko pa sa inyo yung video na kung saan napunta yung yung refrigerator ng inahan nyo na upright na kundura. Okay, so Helen Bosio, malayo nang narating mo, ganda dahil nakabili ka na ng lote, lupa, galing sa tindahan, congratulations. Which is, I'm so grateful, no, na talaga namang nasabi ko, na tulad nga nasabi ko ng mga nakaraan, dinadown na ni Daddy Park, and then ako ang nagko-continue at si store to pay the mortgage. And talagang finally, talagang legally and officially ay talagang nakalipat na yan sa ating mga pangalan. Ayan. And then, Marilu Labato, congrats sa mga blessings, always full watching, daming matututunan, no? Lagi kong sinasabi kahit marami tayong utang na bayarin at nakaka-stressful, medyo may tumal, ganyan. Alam nyo, grateful ako kasi I able to vlog pa. And kaya nga lang best friend ko kanina, kami sabi na talagang masarap talagang maging problema lang ay pera. Kasi kapag ka problema, pamilya, relasyon, parang talagang sobrang ka na nun, sobrang wasak na, no? So talagang hindi, pagka pera ang aming problema, hindi kiber lang kasi nakikita namin yung other positive side of life, other bright side of life na we should be grateful sa kabila ng may mga financial problems or ano man pa, mga medyo may gipit-gipit time, ganyan, mga pecha de peligro time, but still, we are so grateful kasi we have a good relationship with our loved ones, ganyan, alam mo yun. So yun, Winnie07, peace of mind, no? Winnie07, watching here, Mami Park. Ellen Pilar, hi Mami Yehe, always watching po. Thanks for sharing po, love you. And Merryman, pa-shout out on the way, on YT. Ayan, so si Merrient, ano ba yan? Ano ba yung, ang labo, Merrient. Ayan, so shout out to you. And that's all. And, tingnan nyo kung saan napunta at paano ko nabenta ang ating inverter, kondura, negosyo, refrigerator, upright refrigerator. Ayun. Opsa, tama.
Then, sa ano mo, ano, hindi kaya? Diba nabanggit ko sa inyo dati na last year ay we already reconciled kami ng ate ko. So yan nga pala yung ate ko, si Ate Chris. So nung nakaraan, nakadalaw ako sa kanila at kinamusta ko ang buhay-buhay. Malungkot kasi si ate ay nagkasakit and then na-stop siya on and off ang kanyang pagtitinda. And isa pa sa naging dagok ng tindahan niya ay nasira ang kanyang inaasahan na chest freezer na ice cream, na isang brand ng ice cream na inaasahan niya lagyan niya ng yelo, frozen, alak, soft drinks, and syempre ice cream din. Dahil wala naman siyang talagang sariling rep. And then, yun nga, nawala dahil nga nasira, dahil nakagatyaw ng mabait yung wire. So, kinuha na ng company at hindi pa napapalitan. Humina ang kanyang pagtitinda kasi nga wala nga siyang maibentang mga cold products, and samahan na nagtindahan yung kapitbahay namin. So naawa ako sa mag-ina. So sabi ko, meron akong hindi ginagamit na upright freezer doon, pero syempre i-concern ko muna yon kay Daddy Park. So, hindi ko masusure na yun ay libre, syempre, para hindi tayo magkaroon ng problema in the future. Na mas maganda na pagsikapan mo din na mabayaran kung sakaling mapagdesisyon na namin kung magkano ibebenta sa iyo. Kasi I think kailangan mo. So, sabi niya, hindi naman daw siya talaga nagmamadali. But after 2 days, ay pumunta siya sa dito at sabi nga niya, sis, ay pinag-isipan ko talagang mabuti kasi talagang hindi po pwedeng wala kaming rep. Alam mo naman yung sitwasyon dun sa tindahan. And so, kaya, sige, kako, kaya lang, di ko pa nababanggit kay Daddy Park. Pero, suddenly, dumating si Daddy Park. And so, kaya naman, we able to talk to him. At naging mabilis din ang desisyon ni Daddy Park kasi I respect Daddy Park's decision also kasi iyan ay gamit namin parehas. So kaya napag-desisyon na namin na ibenta sa kanya ng halagang 5,000 lang at 500 pesos ang babayaran niya buwan-buwan para ma-fully paid niya. So kaya naman sabi ko, humanap ka ng pagseservisan para ikaw ang sasagot na makuha yan dito. And it happened nga na ayun, finally today, Monday, June 15 ay nakuha na niya. So, naawa kasi ako, not just naaawa, I know kasi yung feeling ng isang solo parent na ilalaban ang buhay para sa anak. So, syempre, it's also for Princess. So, sino ba naman kami, di ba, na hindi tutulong o may tutulong at hindi naman yan libre. So, pero syempre, ibinigay natin sa presyo na napakagaang para sa mag-ina. Kaya naman, ayan, sana ay umayos ang kanyang hanap buhay ulit, bumalik ulit sa dating sigla, at sana ay lagi siyang malakas, dahil yun lang naman ang hiling ko sa kanilang mag-ina, sila ay makaraos araw-araw, at kahit papano ay mabuhay ng disente. So, yung ibang tao nga nabibigyan natin ng tulong, lalo na dati, nung may rami-rami pa tayong kaperahan. So, bakit ngayon na nakatwiran ko kapatid natin niya, no? At may pamangkin tayo sa kanya.